Traffic. La 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 la. La 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 la. Each night frozen. Ay, ako. So can you come be good, yeah? Close now. They're folded. And let your body decide. This is good and fun. Already falling fun. Already falling fun. And let your body decide. There you go. Wow, vacation home. Kasi na. Tayo na nakakabilib yung mga tao na nakakapundar talaga. Tapos nakapag-negosyo, no? Business. Always get wrong. Ano kaya magandang negosyo? It's not frozen. Nga kaya na. What would you do? And what would you say? Said good morning, elephant. How do you do? Hello, good morning po. Nasa opisina kayo? May parking ako dyan. Sige, thank you. Thank you, bye-bye. Dari yung light ace nyo. Light ace. Ganda kung may pamilya ka, meron kang van.
Tapos may ganito kang pick up na mapaglo-load, pwede mong i-load yung mga gamit mo. Okay na yan. Pwede na yan. Tapos may isa kang tricycle. Okay na rin yan. Diyan ka pala. Hindi na, hindi ako nag-change ng lane. Parang malungkot yung mga tao doon. Minsan sa buhay mo, maiisip mo parang sana nasa mas magandang kalagayan ka sa sa buhay. Hindi lang naman financially, hindi naman kailangan masyado kang mayaman. Pero yung nandoon ka sana sa trabaho o may investment ka ron, nandoon ka sa sitwasyon na wala nagpapalis sa'yo, walang nagalang ka dun. Dati nung kakagraduate ko ng kolehiyo, sisimula ako magtrabaho. Ayoko sana talaga magtrabaho. Ay hindi, gusto ko magtrabaho, ayoko mag-empleyado. Kaya lang, I was classified by my father na magpaparal sa akin na mag-aral ka para maging empleyado ka. Ganun yung classification na nilagay niya sa utak. Hindi ako na-develop na mag-negosyo ng sarili ko. Karoon ako ng sarili ko. Dapat pala pagka sana sa anak ko magawa ko na siya, i-encourage siya na mag-develop ng mag-create. Matutunan niya magkaroon ng business kung masarap siya, mahilig siya magluto. Ang end game, makapagtayo sana siyang restaurant, mga ganun. Encourage mo yung tao na yung bata na magnegosyo. Kaya pinaka magagandang kalagayan dito yung mga kunwari, abogado ka, tapos very profitable yung private practice mo, tapos bibili ka ng building, doon ka na tumilalagay yung opisina mo, tapos yung ibang pinto ipapaupa mo doon sa isa. Kung may gusto kang gawa ka ng printing shop or kung ano mang business, masarap yung meron kang profession na pinagsisimulan, meron kang private practice o kaya accountant ka, meron kang accounting firm. Maganda kasi yung napipili mo yung kliyente mo, napipili mo yung mga project na gusto mong tanggapin o kaso na gusto mong tanggapin. Kaya naman ikaw ay doktor. Nakakita ko ng doktor. Ang galing kasi yung building ko, nasa yung clinic niya, nabili niya. Ibig sabihin, ganun ka lucrative yung kanyang private practice.
So yung building na yun, ang dami niya pang income na pwedeng gawin doon. Ang dami niya pang pwedeng gawin na income generating. Yung mga ganon, okay yun. Kaya lang, bigat din ang puhunan ng pag-aaral. Nakakabilib din naman yung mga talagang sa business sila naka-align. Alam, marami rito scammer eh. Scammer, gusto nila yumaman ng madali, mag-i-scam sila. Na traffic pa ako rito sa aming ginagawa. Parang hindi na natapos-tapos yung mga ginagawa dito. Bigyan ko na nga to. At diretso ka pala dyan. Daming ginagawa dito. Road work. Ito nga na. Pa bang masarap na negosyo? Yung madali lang. Laundry shop, parang magandang negosyo rin yun. Laundry shop. Kaya lang kung nasa area ka na mahina yung water pressure, puta na, hirap. Ano kaya yaman? Or asenso. Yeah, mas asenso. Yung isa kong kapatid, sabi niya sa akin, naghahanap daw siya mag-establish ng business na gagana nang wala siya doon. Tama yun, that's the end goal eh. Normally, yung mga nagtatayo ng korporasyon, ganyan, business na gagana nang wala ka. Yung mga pagpapaupar o passive income yun. Okay, tama naman. Kaya lang, kung gusto mo yung negosyong gagana nang wala ka doon, tapos yung actual business, consider magtayo ka ng korporasyon, tapos ikaw yung majority stockholder, o kaya magpaupa ka, something passive income. Kasi gusto niya, wala siya dun eh, wala siyang gagawin eh. Parang hindi ka naman pwedeng magpa-invest ng isang actual business na hihingi
ka ng investor tapos wala kang gagawin dun. Scam lang yun eh, wala namang ganun eh. Pag manghihingi ka ng investment ng investor, kailangan mo sana yung mag-establish ka, nagtayo ka ng restaurant, tapos open for investment, open for partnership. Magkano kinikita mo ngayon? Eto, lalakihan ko yung restaurant ko pagka nag-invest ka sa akin. Makatatanggap mo ganitong porsyento ng kita. Tapos ganito yung possible na kitain natin pagka in-extend ko. Dapat ganun, meron ka ganun, pero wala kang ginagawa. Yung naka-steady ka lang, tapos naghahanap ka ng investor sa'yo, for what? Parang kunwari, ako yung investor, lalapit ako sa kanya, uy, business tayo, sige, mag-invest ka sa akin ng sa wala, gusto ba magtayo ng restaurant? Sige, magtayo ka, mag-invest ka sa akin. May restaurant ka na ba? Wala. Ha? Paano yun? Hindi ganun eh. Ako, gusto ko rin yung kumikita ako nang wala akong gagawin. Kadalasan yung passive income. O kaya yung may-ari ka ng korporasyon, pupunta ka lang doon tuwing meeting mo, ganun. Pero other than that, wala lang ganun. Walang, or at least wala akong maiisip. Baka siya naman may naiisip siyang ganun. Kaya maswerte yung mga taong kumikita sa social media eh, kasi ayos eh. Pero hindi na rin siya passive income na lang ngayon eh, kasi pag naabot na ng video mo yung saturation niya, hindi naman na siya ipopromote eh. Matatabunan na siya ng algorithm. Kailangan mo na naman gumawa ng bago. So para ka na rin nagtatrabaho, gawa ka ng content, gawa ka ng videos. So ganun eh. Pero yung mga nakapondo na sa